So ito, honest review tayo guys. Unang episode ng Eat Bulaga. Okay, at least yung first 1.5 hours. Hindi ko na matapos, meron akong susunod na lakad So kailangan gawin ko na din itong review na to. Okay, pag bukas ko ng TV, mga 12:02 ako nagbukas ng TV ini-introduce na yung pong mga bagong cast. At yun, naabutan ko nga si Paulo Contis, si Betong, si Buboy, si Alexa Miro. So yun yung mga expected natin at sila nga yung mga host. At ang dumagdag pa na hindi ko nabanggit nung mga nakaraang araw ay si Cassie at Mavi, of course yung kambal nila Carmina Villaruel at yung grupo na XOXO. Okay? So, ano natin, i-review natin kada host, okay? Hinihintay ko din na yung theme song ng Eat Bulaga kung kakantahin ba nila o hindi. Wala yung theme song ng Eat Bulaga. Kaya ang weird nung feeling na wala yung theme song ng Eat Bulaga. Siguro baka may legal issues din diyan kasi ang sumulat niyan si Vic Soto, baka hindi din siya papayag. So medyo magulo on the theme song. So mahabang production number sa simula, mga 25 minutes. Ganun nagsimula ang Eat Bulaga. Tapos namigay sila ng pera sa audience, namigay sila ng iPhone sa mga viewers. Tapos mga production number, iba-ibang mga production number. I-analyze natin yung mga napili nilang host. Okay, si Paulo Contis, I think he is the strongest doon sa mga napili niya. Ready na si Paulo diyan sa pagiging host ng isang noontime show. Okay, will he be able to carry yung isang buong show? Kailangan pa niyang patunayan, 'di ba? Kailangan pa nating tignan. Pero so far, pag yung kanyang pagpo-project sa screen, kasi yung mukha pa lang ni Paolo, magagawa pa lang siya ng mga mukha, nakakatawa na eh. So, kumaga yung kanyang many years sa bubble gang, nasanay na siya sa magpatawa at sa pag-host ay parang sa akin, siya yung pinaka-strongest diyan sa lineup nila. Okay? It's still a work in progress. Sinabi din ni Paolo na you will see a lot of changes. Mag-iiba-iba siguro yung mga cast. Parang audition din siguro nila to kung kakayanin nila na mag-host. Pero so far, si Paulo, siya pinaka nasa harap. Kaya siya din yung nag-explain na tuloy-tuloy ang saya, ginagawa namin para sa inyo to, Dabarkads. Ang weird lang, kasi pag sinasabi nila yung word na Dabarkads, di ba? Tapos, na-associate for so many years, decades sa Tito Vic and Joey, sa Jowa Pau, tapos wala, di ba? So, wala na sila. Puro bago na to. Parang hindi na Itbulaga eh. Ang sa comment nga parang all out Sunday pinasaya. Parang gano'n na. Puro mga production number and parang gano'n yung lumalabas dito sa Itbulaga. Yun yung feeling nung iba, which is tingnan natin, baka makasanayan ng ibang tao. Meron naman ako nababasa. Pinatay na namin TV namin. O yung iba, lipat na lang sa ibang palabas. So, ayun, si Paulo. Okay. Si Betong, not bad naman si Betong. Parang nanood ka din ng Alan Kay. Okay? Parang, yun yung vibes na umano sa akin kay Betong. Okay? Parang, siya yung Alan Kay nitong bagong grupo na binubuo dito. So, si Betong sanay naman din mag-host. Matagal siya nag-host sa GMA. So, hindi, yung presence niya hindi ganun, hindi talaga pang lead na host, pero okay naman. Kumaga, maiano mo naman yung show at kaya naman niya magdala. Ang weakest doon sa mga lalaking main host ay si Buboy Villar. Pasensya dito kay Buboy kasi alam ko pag umarte okay naman niya pag sumayaw, pero pag sa hosting medyo nahihirapan pa si Buboy. Parang kinakain yung sinasabi. Okay? So medyo hindi mo maintindihan minsan. So yun ang komento ko dito kay Buboy. Baka hindi lang din sanay. So tingnan natin kung masasanay siya. Makulit siya, pero minsan nakakainis din. O minsan minsan parang cringe din yung sa show ginagawa nila. So si Buboy ang medyo doon sa tatlo parang medyo hindi ako ganun ka okay pa. Medyo nadadrag niya minsan yung mga skit, yung mga So, yun yung sa tatlong main host. Okay? Nagulat ako dun sa kay Cassie and Mavi.
Actually, may nababasa ako kagabi, hindi ko lang na-report, pero parang sila. Sila naman ano diyan pambata Sila yung panghatak ng mga bata. Understandable naman na hindi pa sila ganun kasanay. Pero this is a good ano. Kumbaga, okay naman sila, okay naman sila. Kumbaga parang pangbata, pang ano, panghatak ng teenager. Si Cassie and Mavi, okay na. Pwede na. Okay, kumbaga understood natin na hindi pa sila ganun kasanay diyan. Pero cute sila tignan. Okay, syempre gwapo, gwapo tapos maganda. So, ayun. Si Alexa, maganda sa mata. Si Alexa ang pinaka mabibigyan ng exposure dito sa totoo lang. Okay? Kung mag-host siya, okay lang. Medyo ano pa, medyo baguhan, medyo ano, pero kumaga masarap sa mata. Si Alexa, mapapasin, maganda pala tong Alexa. Ay, naririnig ko lang yan, ganyan. Di ba? Nakikita ko nga si Alexa, hinihiritan na. Ano ba pinalit sa TVJ, yung shota ni ano? pero hindi, itong si Alexa, sinasabi ko nga dyan, ito si Alexa, napaka-sexy, napakaganda. Single yan. Single si Alexa. Bawal ang ligawan. Okay, pero anyway, siya yung pinaka mabibigyan ng break dito. Sa totoo lang, kasi talagang malawak yung reach ng Itbulaga. May mga probinsya, yan lang ang pwedeng mong panoorin. At so makikilala tong si Alexa. So good move on her part. Okay, so ano naman yan? Yan naman eye candy. Kumbaga, admire mo yung kanyang kagandahan, yung kanyang kaseksihan. So, yun. Ang medyo hindi ko magets doon sa mga host, yung XOXO. Okay? Sorry sa XOXO, baka ano, kumbaga yung boses nila magaganda naman, magagaling silang singer, okay? Pero as a performer, medyo hindi pa ganun kaano, and as a host, parang mahihayin, parang mas maganda kumuha na lang sila ng mga social media influencer. 'Di ba? Pinuno na lang nila ng mga ganun, 'di ba? Para at least yung social media nakuha mo, yung atensyon. Wala silang nilagay na sa social media yung mga malalaki sa amin. So mas maganda sana kung may nagsama sila ng ganun. Okay, so wala XOXO, but XOXO. Tapos yun, so nag-dance number si Cassie and Mavi, tapos yung guest si Popoy. Sparkle ba? Hindi ko din kilala Baka mga bata siguro mas kilala yung Popoy na parang guest nila. Tapos namimigay sila ng mga pera. Tapos may musical guest. I think doon sila pwedeng bumawi sa mga musical guest, tapos pahabain nila yon or isama nila sa mga contest yung mga musician. I think maraming musicians ang papayag, okay? Hindi naman sila ganun ka-close yung mga banda, mga sikat na rapper. Hindi naman sila close sa Tito Vic and Joey. So maaring makuha ito ng Itbulaga. Doon sila bumawi sa mga big names na music artist. Kaso ang kinuha nila baguhan yung Kenanaya. May isang magandang kanta yung Kenanaya na alam ko, yung Di Bali na Sino Ba Naman Ako Pa. So maganda yon. At alam ko ang manager nito si Kian Cipriano. So kaibigan natin yan. So okay naman yung Kenanaya, kaso ang may alam dyan yung mga bata. Yung mga masa, yung mga hindi alam. So it would have been better if kumuha sila ng mas malaking pangalan bilang musical guest sa unang episode. Limited yung time pero makakakuha ka naman Kuha ka rapper, sa mga rapper ang daming sikat, di ba? Lagyan mo ng flip top diyan. Bakit hindi, di ba? So, doon sila bumawi sa musical guestingin ko. Kaso yun nga, magbigay kayo ng mga big names. Dapat nga si Kian na lang di ba? Para at least ano talaga mas nakakahatak. So, yun ang aking comment so far. Hinihintay ko kung Pinoy henyo ba, magbawal judgmental ba? Wala pa so far. Sa bagay, yung mga show, yung mga ganon, yung mga bawal judgmental, matagal gawin yun kasi may research pa, maghahanap ka pa. Matagal yun, hindi kaya siguro ng isang linggo lang yun, lalo na kung puro bago tao mo. So baka hindi nila makaya, puro production number lang talaga sila ngayon at puro mamigay ng pera. So, gagawa ako ng separate na video kung ano mga pwede nilang gawin para lumakas. Pero sa ngayon, at the top of my head, mamigay sila ng pera. Doon sila bumawi. Okay? Para manood yung mga tao. Alam yung ginawa ni Willie? Yung nakaupo lang siya, telepono, tatawag siya, 10,000 pesos. Ganon. 20,000 pesos. Bigyan ng cellphone. Ganon. Ganon gawin nila. Mamigay sila ng mamigay.
Diba? Baka may mas maraming mag-tune in. So, yun. Tapos yung mga advertisers, nakakontrata kasi yan. Okay? Pero ibang video din yun. So, swerte sila 6-6 bukas. May Lazada, may Shopee, maraming pasok ng commercial. O tapos may Unilever doon. May, nakita ko kanya Gatorade, may RC. So, kasi pag yung mga advertisers na malalaki, multinationals, kukuha naman yan all throughout the day. Umaga, tanghali, hapon, 24 oras, Voltes 5. So, buong araw yung kuha niyan. So, nalalapagan itong Itbulaga. Ibang usapan yon. So, pag-usapan din natin mamaya. So far yon. Medyo, it's a work in progress. Medyo minsan mahirap siyang panoorin. Pero it is what it is. Bagong Itbulaga. Talaga, yan ang problema talaga. Kaya, from the start, sinasabi natin na mas maganda kung maayos sa Tito Vic and Joey makipagsundo na Kaso, ang gusto ng Tito Vic and Joey, huwag kayo makialam sa creatives. Diba? Ayaw naman pumayag ng mga lusos. Magkakapatid. Eto, nandito tayo ngayon. Diba? So, ayan. Yan na so far. Sa akin, it's a work in progress. Yun na lang masasabi ko. Bigyan natin ng chance. O, sige, bigyan natin ng chance. Di ba? Itong tsaka sa akin, huwag natin i-bash yung mga host. Tatrabaho lang yan. Pumayag lang sila ng ganyan. Break din yan para sa iba sa kanila. Tignan natin kung anong gagawin pa nilang adjustment. Ako talaga, bet ko talaga, parang okay na host talaga si Andrew E. Sana kausapin nila o pumayag. Ewan ko lang kung papayag. Pero, na-imagine ko lang si Andrew E. gumagano sa Itbulaga. Pwede siguro yun, di ba? O kaya yung mga lumang mga komedya na Kasi sa ngayon medyo kulang pa talaga. Si Paulo Contis parang okay na, pero medyo kulang pa talaga. Malayo pa. Medyo malayo-layo pa. So ayan, good luck sa kanila. Tingnan natin. Maraming usap to buong araw. So see you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.